Miss, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Miss, nagka-low blood sugar ka ba? Miss, gising. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Ngayong araw, kung hindi mo ako dinala sa ospital, malamang, nahulog na ako sa tabi ng kalsada. Walang anuman. Ang pagtulong sa kapwa ay tradisyonal na kabutihang asal ng mga Tsino. Hoy, ma, 30 anyos ka na. Dapat ngayong taon, magpakasal ka na. Sabi ng lolo mo, kung hindi ka pa ikakasal bago matapos ang taon, yung bahagi ng shares sa kumpanya, hindi mo na makukuha. ma, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ang focus ko ngayon ay nasa. Wala akong pakialam, kung hindi ka pa rin ikakasal. Bukas, magbibigti ako, sa harap ng opisina. Hintayin mo, hahanap na ko ng lubid. Hoy, magpapakasal magpapakasal na ako, okay na ba? Huwag kang mag-alala, bago matapos ang taon, sisiguraduhin kong makakahanap ako ng isang manugang na gwapo, mayaman, at may 8 pack na abs. Okay na ba yon? HMM. Mas maayos na yan. Guyan. Pwede bang makipagpakasal ka sa akin? Bibigyan kita ng malaking kabayaran. At saka, sa pangalan lang tayo mag-asawa. Pwede akong pumayag, pero hindi ko kailangan ng kabayaran. Bukod pa riyan, pagkatapos ng kasal, gagampanan ko ang responsibilidad bilang isang asawa. Hindi kita gagambalain. Bukas ng umaga, magkita tayo sa harap ng Civil Registry Office. Kayong dalawa, kusang loob ba ang pagpapakasal ninyo? Esan, Kung gayon, pumirma kayo rito. tayo ay lehitimong mag-asawa na ngayon. Sa hinaharap, alagaan kita ng mabuti. Ito, lahat ay ikaw ang gumawa? Kakakalabas mo lang sa ospital. Kailangan mong kumain ng masustansya at magaan sa tiyan. Tikman mo ang nilagang baka sa kamatis na ginawa ko. 2 oras kong nilaga. Malambot at masarap, malaman ang sabaw. Ibang-iba sa mga kinain natin sa mga mamahaling restoran, na parang sa Michelin, may halong pakiramdam ng tahanan. Esan, masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga restoran sa labas. CJ, tuloy ang meeting bukas ng 9 oras ng umaga. I-email mo na lang sa akin ang mga dokumento. Nagmamadali kang pumasok sa opisina. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. May urgent na bagay sa kumpanya. Ngayong gabi, baka hindi na ako umuwi. Magpahinga ka ng maaga. Tulungan mo akong maghanap ng mga bagong job posting ng Shengshi Group, lalo na para sa posisyon ng Executive Secretary. Ate Wanwan, ang dami mong ginawa nitong umaga. Ito, kape, magpahinga ka muna. Oo nga pala, yung project na sinabi mo sa akin kahapon, naayos ko na. Salamat ha, Lin Hao. Pero, sa mga bagay tungkol sa trabaho, sundin mo na lang ang tamang proseso. Nagpakasal ka talaga? Sino ang napangasalan mo? Bakit ngayon ko lang narinig?
Isang ordinaryong tao lang. Paulit-ulit akong pinipilit ng nanay ko na magpakasal. Kaya nagpakasal na lang ako sa kahit sino. Ah, ganun ba? Ate Wanwan, ito ang mga resume ng mga aplikante para sa posisyon ng Executive Secretary. May isa rito na nagngangalang Guyan. Sakto ang kanyang mga kwalifikasyon. Ipapasok ba natin siya para sa interview? Guyan? Papasukin mo siya. Ah, sige, aayusin ko na. Magandang araw po, Boss Su. Narito po ako para mag-apply bilang Executive Secretary. Ako si Guyan. Guyan? Alam mo ba kung anong lugar ito? Hindi ito angkop para sa iyo. Umalis ka na. Boss Su, narito ako dahil sa kakayahan ko. Pumasa ako sa written exam at initial interview. At ngayon, para sa final interview. At saka, kailangan ko talaga ang trabaho nito. Ikaw ang asawa ni Ate Wanwan. Bakit ka nag-apply bilang secretary? Gusto mo bang magpasarap lang dito sa kumpanya? Boss Su, sinisiguro ko sa inyo, gagampanan ko ng maayos ang aking trabaho. Walang makakaalam ng relasyon natin. At lalong hindi ko kayo gagambalain. Kung hindi ko ito magawa, maaari ninyo akong tanggalin anumang oras. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Simula bukas, opisyal ka nang magsisimula. Pero, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag nilabag mo ito, alis ka agad. Hoy, mag-ingat ka sa akin. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka na sa kumpanya, ay magagawa mo na ang gusto mo. Naku, natatakot ako. Ikaw. Ito ang mga dokumentong kailangan niyong lagdaan. At ang materyales para sa meeting ng alas 2 ng hapon. Naayos ko na rin, nasa tablet niyo na. CJ, nga pala. Yung background information ng partner na ipina-research ko sa iyo. Kumusta na ang research? Tapos na po. Bagamat sa ibabaw ay mukhang, walang problema ang partner. Mayroon silang isang record ng paglabag sa kontrata noong nakaraang taon. Naayos ko na ang lahat at narito sa loob. Pakitignan ninyo. Malinaw ang pagkakasunod-sunod. Nakatuon sa mahahalagang punto. Magaling ang ginawa mo. Magaling ang ginawa mo. Mauna ka na. Sandali lang. Boss Su, pinapasa ko sa iyo ang dokumentong ito para ihatid sa Finance Department. Puntahan mo na ngayon. Ano na nangyari sa balikat mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang. Siguro kahapon, habang nag-aayos ng mga dokumento, napagod lang ako. Kung gusto mo, maghanap na lang ako ng katulong bukas. Bakit? Hindi ba maganda ang trabaho ko? Hindi. May trabaho ka na ngayon. Pagkatapos ng maghapong trabaho, gagawa ka pa ng gawaing bahay. Hindi ba masyadong nakakapagod yon? Okay lang, ang paggawa ng mga ito ay napakaswerte ko sa buhay ko. Kahit gaano kahirap o kapagod, masaya pa rin ang puso ko. Hello. Wanwan, yung dokumentong pinahatid mo kay Guyan, nailagay niya sa maling lugar. Paulit-ulit na hinahabol ng kumpanyang iyon. Kung maantala ang kontrata, magkakaproblema tayo. Guyan, yung dokumentong pinahatid ko sa'yo, paano mo na ilagay sa maling lugar? Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang maidudulot nito sa kumpanya natin? Boss Su, hindi ko na ilagay sa maling lugar. Sumunod lang ako sa address na binigay niyo para ihatid. At nang maihatid ko, tinanggap na ng kumpanyang iyon. Pero sabi ni Lin Hao, tingnan mo, ito ang proof of receipt ng kumpanya nila. Nakalagay dito ang selyo ng kumpanya nila at ang oras ng pirma. Kung sabi ni Lin Hao ay nailagay sa maling lugar, baka may hindi pagkakaunawaan. kaya pala, sinasadya lang pala ni Lin Hao na pinapahirapan si Guyan. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Tungkol kay Lin Hao, ako mismo ang kakausap sa kanya. Ayos lang, para naman sa kumpanya ang iniisip mo. Inumin mo na yung dessert. Hindi na masarap kapag lumamig.
Ate Suwan. Itong overseas collaboration project. Sa tingin ng mga board members ng kumpanya, napakalaki ng risk nito. Kapag sakaling mabaygo ito, malaki ang mawawala sa kumpanya. Linhao, alam ko, may risk ang project na ito. Pero, basta't maayos ang preparation natin, ang chance ng success ng project na ito ay malaki pa rin. At kapag nag-succeed ang project na ito, malaking tulong ito sa future development ng kumpanya natin. Ate Suwan, hindi naman ganoon. Magaling ka naman. Pero itong project na ito ay sobrang risky. At narinig ko rin na si Secretary Go ang bahala sa preparation. Secretary lang siya. Baguhan pa lang siya. Kulang sa experience. Kapag sakaling may mali sa ginawa niya, ay magkakaproblema tayo. Tungkol sa risk assessment ng project. Detalyado ang research na ginawa ko. Sa screen, iyon ang market data na inayos ko. At ang kalagayan ng mga kalaban. Base sa data, ang success rate ng project na ito ay umaabot sa 70%. At nakipag-ugnayan na ako sa overseas partner natin. Handa silang magbigay ng financial support para mabawasan ang risk ng kumpanya. Secretary Go, ang galing mo talaga. Mukhang ang project na ito ay pwedeng pag-isipan. Sandali. Kagabi, tumawag ka sa akin. At pinagbintangan si Guyan na nagkamali ng file. Wala ka bang paliwanag? Pasensya na, ate. Yung nangyari kagabi. Nagkamali ako. Hindi sa akin ang pasensya mo. Kay Guyan, Linhao, humingi ka ng tawad kay Guyan. Ano, sa kanya ako magsosorry? Isang sekretarya lang siya. Anong karapatan niya? Dahil sekretarya ko siya. Kapag minamaliit mo si Guyan, minamaliit mo rin ako. Simula pagkabata, sunod-sunod ako sa'yo. Ate, ganyan kita tinawag habang lumalaki. Paano mo magagawa sa isang dayuhan? Ang ganyan sa akin? Dahil nga, itinuring kitang tunay na kapatid. Kaya, ngayon, sinasabihan kita ng mahinahon kung paano makitungo sa iba. Sa trabaho, nagkamali ka, dapat kang humingi ng tawad. Sa personal, si Guyan ang asawa ko, hindi mo siya dapat ganyanin. Pasensya na. Ah, kapatid pala. Kung magkakapamilya tayo, ang bayaw, hindi na magpapaapekto sa maliit na bagay. Manager Lin, sa susunod, tandaan mo na lang. Salamat, bayaw. Ate, pwede na ba akong umalis? CJ, Guyan, maghintay ka. Pagbubutihan ko sa'yo, ipaparamdam ko sa'yo. Ako ang pinakamahalaga sa puso ni ate. matagumpay ang meeting na yon. Ang performance ni Guyan, nagulat ako sa galing niya. Tutulungan kita magpatuyo. CJ, Kanina sa opisina, bakit ka kumampi sa akin? nagkamali si Linhao. Hindi ba dapat humingi siya ng tawad sa iyo? Akala ko, ginawa niya yon para turuan si Linhao, para magbago siya, hindi para ipagtanggol ako. Maayos ang meeting kanina. Masaya ka ba? Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo, hindi ko inaasahan na magaling ka sa gawaing bahay, magaling ka rin pala sa trabaho. Hello, Ate Wanwan, naaksidente ang tatay ko. Nasa ospital siya ngayon at ginagamot. Kulang ang perang dala ko. Pwede mo ba akong pahiramin? huwag kang magpanik. I-transfer ko na ngayon. Anong ospital ka? Pupunta ako dyan. Suwan, sandali. Sinabi ni Linhao na naaksidente ang mga magulang niya. Hindi mo muna i-verify. Paano kung niloloko ka niya? Paano ako lolokohin ni Linhao? Nag-aalala siya ngayon. Kailangan kong pumunta. Alamin mo para sa akin ang kalagayan ng mga magulang ni Linhao. Pati na rin sa mga malalapit na ospital ang mga record ng aksidente. Maayos ang mga magulang ni Linhao. Walang record ng aksidente sa mga ospital kamakailan. Tito, tita, kumusta na sila? Nasa loob pa rin ba sila at ginagamot? Nasa loob pa rin. Sabi ng doktor, hindi maganda ang kalagayan nila. Baka kailangan ng second surgery. Pero kulang ang perang dala ko. Kulang pa ng 50,000. Ate Wanwan, pwede mo ba akong pahiramin ng pera para sa emergency?
Huwag kang mag-alala, i-transfer ko na ngayon. Oh, nga pala, I-send mo sa akin ang account details ng ospital. Diretso ko na lang i-transfer para hindi ka na mahirapan. Ah, tito, tita, anong operating room sila? Puntahan ko para tingnan ang sitwasyon. Nasa Building 3, sa Intensive Care Operating Room. Pero sabi nila, hindi pinapapasok ang mga kamag-anak. Ang busy-busy ng kumpanya mo, siguradong marami ka pang kailangang asikasuhin. Hindi mo na kailangang maghintay sa akin. Ipapaalam ko agad sa'yo kapag may balita. CJ, kung may anumang mangyari, tumawag ka agad sa akin. Huwag mong sarilinin. Ito ang niluto ko para sa'yo, sabaw ng red dates at longan, kainit-init lang. Salamat. Kumusta na ang sitwasyon sa ospital? Nasa operasyon pa rin. Sabi ni Linhao, kulang pa ng 50,000 piso para sa operasyon. Naipadala ko na sa kanya. Sana ay maging maayos ang mga magulang niya. Hindi ka man lang pumunta sa labas ng kwarto. Halimbawa, magtanong sa nurse tungkol sa kalagayan ng operasyon o kumpirmahin ang numero ng kwarto. Sabi ni Linhao, hindi pinapapasok ang mga kamag-anak at palagi niya akong pinapaalis. Sabi niya ayaw niyang makaabala sa trabaho ko. Ano nang nangyari? May napapansin ka bang problema? Ay, wala. Siguro, nag-iisip lang ako ng masyado. Oh, siya nga pala, ito ang kontratang pipirmahan mo bukas. Namarkahan ko na ang mga mahalagang probisyon. Tingnan mo muna. Imbestigahan mo ang Central Hospital tungkol sa paggamit ng Intensive Care Operating Room kagabi, lalo na sa mga pasyenteng ang apelyido ay Lin. Ate Wanwan, ito ang project budget table na pinapagawa mo sa akin kagabi. Inipon ko ng buong gabi. Tingnan mo kung may problema. Oh, siya nga pala. Ang magulang ko ay ligtas na mula sa panganib. Salamat sa perang hiniram ko. Mabuti naman at ligtas na sila. Huwag kang masyadong mapagod. Umuwi ka at magpahinga ngayong araw. Huwag mong madaliin ang trabaho. Ayos lang, kaya ko pa. Malamig na ang kape mo. Kukuha ako ng mainit para sa'yo. President Suit, ito ang karagdagang probisyon mula sa overseas partner. Kailangan mong pirmahan. Isa pa, tungkol sa background ng partner na pina-investigate mo. Nakita kong may isang pondo sila noong nakaraang taon na may abnormal na paggalaw. Kahit natapos na ang proyekto, kailangan pa ring mag-ingat. Sige, alam ko na. Oh, nga pala. Yung mga magulang ni Linhao, ligtas na sila. Kagabi, hindi ako nakinig sa'yo. Pumunta ako para mag-imbestiga. Pero, sa tingin ko ngayon, hindi naman kailangang mag-alala. Proyekto sa overseas cooperation. May nakasalamuhan na ako sa partner na to. Yung project manager nila, medyo kakaiba ang ugali. MS, so, kapag nakikipag-usap ka sa kanila, dapat doble ingat ka. Sek, go, kung may hindi ka alam, pwede mo rin akong tanungin. Salamat sa paalala, Manager Lin. Mag-iingat ako. Nitong mga nakaraang araw, marami siyang natulong sa akin sa kumpanya. Pinag-iingatan pa niya ako sa ugali ng overseas partner. Hindi ko inakala na napaka-alerto niya. Malapit nang matapos. Lumabas ka muna at maghintay. Baka ka mahirapan sa usok. Oh, nga pala. May meeting ka bukas sa overseas client. Naghanda ako ng pang-alis ng hangover. Huwag mong kalimutang dalhin. Guyan, ang sarap ng pakiramdam na nandito ka. Dati, palagi kong iniisip na ang trabaho ang pinakamahalaga. Pero ngayon ko lang na-realize na pala, ang may naghihintay sa'yo sa bahay ay isang napakasayang bagay. May natanggap akong balita mula sa kaibigan kahapon. Walang pasyenteng may apelyidong Lin na nagkaroon ng major surgery sa Central Hospital kagabi. Yung major operating room sa 3rd floor ay walang ginagamit. Dapat ko bang sabihin ito kay Suwan?
Huwag muna nating sabihin kay Suwan. Pagod na siya, huwag na nating dagdagan ang iniisip niya, at gusto ko ring malaman kung ano ba talaga ang balak ni Lin Hao. Tungkol sa cooperation, yung profit distribution scheme sa agreement, sana ay ma-adjust pa. Kung hindi, mahihirapan tayong magpatuloy. Smith, marami na tayong beses na nag-usap tungkol dito. Ang kasalukuyang profit sharing ratio ay pinakamainam na. At saka, ang kumpanya namin ang sumalo ng pangunahing panganib. Kung i-adjust pa ito, para sa amin, hindi patas. G. Smith, huwag po kayong mag-alala, pwede pa naman itong pag-usapan. Sa totoo lang, hindi naman imposibleng i-adjust ang profit distribution. Basta't maayos ang takbo ng cooperation, pwede kaming magbigay. Lin Hao, hindi ba't napag-usapan na natin to? Nang maayos, paano tayo basta-basta magpapapigil? Boss Su, napaka-importante ng cooperation project na to para sa kumpanya. Panatilihin muna natin sila, yung mga susunod na detalye, tsaka na natin pag-usapan. Ginoong Smith, naiintindihan namin ang inyong mga alalahanin. Siyempre, ang Haitian sa tubo ay batay sa panganib at puhunan ng magkabilang panig. Ang aming kumpanya, hindi lang ang sumagot sa lahat ng puhunan sa simula ng proyekto, kundi pati na sa pagpapalaganap at pagpapatakbo sa merkado. Samantala, ang inyong kumpanya ay kailangan lang magbigay ng suportang teknikal. Makatwiran na ang proporsyong ito. Kung ipipilit niyong baguhin ito, maaaring kailangan naming muling suriin ang posibilidad ng pakikipagtulungan ito. Napaka-professional ni Secretary Lo. Kung gayon, sundin na lang natin ang naunang plano. Boss Su, sana'y maganda ang ating pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, baka basta na lang pumayag. Si Lin Hao sa mga hiling nila. Sa bandang huli, kawawa naman ang kumpanya natin. Hindi ko talaga inakala na siya pala ay ganoon kawalang prinsipyo. Baka naman, masyado lang siyang nagmamadaling matuloy ang deal at hindi naisip ang mga susunod na pangyayari. Na pala. Ngayon, napag-usapan ba niya sa'yo tungkol sa magulang niya? Wala. Sabi lang niya, ligtas na raw ang mga magulang niya. Pero nag-text ako sa kanya kung gusto niya na dumalaw kami. Sabi niya, hindi na. Kailangan daw magpahinga ng maayos ang mga magulang niya. Hello? Ano? May problema sa technical data ng partner natin? Sige, alam ko na. Pupunta na ako ngayon para ayusin. Gabi na, pupunta ka pa sa opisina. Sasamahan kita. CJ, hintayin mo ako sandali. Magpapalit lang ako ng damit. Pakisilip mo nga, yung technical data ng overseas partner natin, totoo bang may problema? At saka, bantayan mo ang galaw ni Lin Hao. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Paano kaya biglang nagkaroon ng error sa datos? Ilang beses na nga itong tiningnan noon. Ang dami-daming beses na. Bukas na ang deadline para sa partner para isumite ang final na materyales. Kung ngayon pa lang mag-aayos, siguradong hindi na abot. Ate Wanwan, huwag kang mag-alala. Narito sa akin, ang backup na tama ang datos. Noon pa, inisip ko na, baka may mangyaring problema, kaya, sinadya kong magtabi ng kopya. Akala ko nga'y hindi magagamit, pero nagamit din pala. Heto, para sa'yo. Maraming salamat talaga. Eletho, buti na lang nandyan ka. Kung hindi, siguradong masisira ang partnership natin ngayon. Ano bang pinagsasasabi mo? Magkasama na tayo mula pagkabata, hindi kita pahihirapan. Sek, go! Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo tayo transfer mo na ang datos kay GM. So, para ma-check. Bukod sa tamang technical data, mayroon ding nakatagong folder dito. Wala namang problema sa mga dokumento. Tama naman lahat. Mabuti naman. Ang gulo ng nangyari ngayon. Buti na lang nandyan si Lin Hao. Inuna niyang i-back up ang mga dokumento. Dati, palagi kong iniisip na hindi siya mapagkakatiwalaan sa trabaho. Pero ngayon, mukhang maingat naman pala siya. Suwan, naisip mo na ba kung bakit?
Bakit? Biglang may naging problema sa proyekto. Isang araw bago ang deadline ng pagpasa ng mga dokumento. At sakto, may backup si Linhao. Ano nang ibig mong sabihin? Sinabi mo bang sinadya ito ni Linhao? Imposible naman yun. Bakit niya gagawin yun? Tingnan mo ito. Ito ang nahanap ko sa VSU ni Linhao, na nakatagong file. Nandoon, ang chat history niya sa kinatawan ng partner mula sa ibang bansa. Matagal na pala silang nagkunsabahan. Sinasadyang tinanggal pa ang mga file. Para lang magmukha si Linhao bilang tagapagligtas. At makuha ang tiwala mo. Bakit niya ginawa to? Magkasama kaming lumaki. Palagi ko siyang itinuring bilang kapatid na tunay. Huwag kang malungkot. Baka naman, may sarili siyang dahilan. Possible rain, siya ang ginamit ng partner. Huwag muna tayong mag-ingay. Tingnan natin ang susunod niyang gagawin. Ate Wawa, naipasa na ng maayos ang mga dokumento para sa kolaborasyon. Si G. Smith ay pinuri pa tayo sa bilis. Itong kape, paborito mong latte, espesyal kong pinagawa sa coffee shop sa baba. Linhao, ang kolaborasyong ito ay matagumpay na umusad dahil sa'yo. Napag-usapan ko na sa board na i-promote ka bilang vice-presidente ng proyekto. Bahala sa mga susunod na usapin ng pakikipagtulungan. Salamat, MS, Wawan. Hinding-hindi kita bibiguin. Ako ang bahala ng maigi sa proyektong ito. Ito ang appointment letter. Tingnan mo, kung wala namang problema, pirmahan mo na. Oh, nga pala. Sa hapon, may pulong pa para sa isang proyekto. Kailangan mong makipag-ugnayan sa overseas partner para sa mga detalye ng pakikipagtulungan. Tutulungan ka ni Secretary Ju. Sige. Wawan, nalaman ko, si Linhao ay nakatanggap mula sa overseas partner ng transfer na 100,000 pesos. Isang araw bago mo palitan ang kontrata. At saka, ginamit pa niya ang pangalan ng kumpanya para pumirma sa overseas partner ng supplemental clause. Ibinigay pa niya ang tubo ng kumpanya ng 5%. Itong si Linhao. Napakabulag ko talaga. Naniniwala pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Hindi lang niya ako niloko. Sinira pa niya ang interes ng kumpanya. Huwag kang magalit. Nakuha na natin ang ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ng meeting mo mamayang hapon, ay report mo na sa board of directors. Paalisin natin siya sa project team. Hoy, Linhao. Anong kailangan mo? 1-1. Napagkasundoan ko na si Mr. Smith. Bukas na pipirmahan ang supplemental agreement. Sa ganun, makukuha ko na ang dividend ko. Oo nga pala, si Secretary Go. Parang talagang nagpapanggap na importante. Kailangan mong mag-ingat. Pangkaraniwang tao lang siya. Hindi karapat-dapat sa'yo. Ikaw. Itong si Linhao. Ang lakas ng loob na ibinaba ang tawag ko. Huwag mo siyang pansinin. Sa meeting bukas, ibubunyag natin ang tunay niyang kulay. President Su, na-check na namin ang lahat ng supplemental clauses. Pagkapirma, may pagpapatuloy na ang susunod na hakbang. Tingnan niyo po. Ate 1-1, si Mr. Smith, sinadyang inayos ang cooperation period. Napakalaking bagay nito para sa atin. Pirmahan mo na. Huwag mong patagilin. Ginoong Smith. Parang hindi mo pa nabanggit ang issue sa pakikipagtulungan ng kumpanya ninyo noong nakaraang taon. At ikaw, Linhao, sa chat history mo kay Ginoong Smith noong nakaraang linggo, nakasulat doon, nalokohin muna si Suwan para pumirma, tapos baguhin ang hash-an sa kita. Gusto mo bang basahin ko ngayon? Ang usapin sa pakikipagtulungan. Sa susunod na lang pag-usapan. Ako, Ate 1-1, hindi ko sinasadya. Si Ginoong Smith ang nagsabi, kung hindi ko gagawin ito, kanselahin niya ang pakikipagtulungan. Ginawa ko lang ito para hindi malugi ang kumpanya. Ate 1-1. Dahil sa pagiging magkasama natin, mula pagkabata. Ikaw, patawarin mo na ako ngayon. Lumabas ka, huwag mo akong pipilitin na sampalin ka ngayon. Kain ka muna.
Huwag kang magpadala. Kung talagang iniisip niya ang kumpanya, hindi niya itatago sa iyo ang pagbabago ng kontrata. Pero, magkasama na kaming lumaki. Lagi niya akong ipinagtatanggol. Siguro, sa pilitan talaga ni Smith. Ate Wanwan, nagkamali ako, hindi ko ito matatanggi. Ngayon, pinarurusahan ko ang sarili ko. Nandito ako sa baba ng opisina, nababasa sa ulan. Ipagpaumanhin mo ako. Umakyat ka na. Ate Wanwan. Ito, ako ang gumawa. Paborito mong brown sugar na manto. Tikman mo. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi na ako muling magtatago ng anuman sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong alisin sa project team. Tuyo ito. Hindi talaga mukhang. Galing ito sa taong naulanan. Manager Lin, kahapon sinabi mo, dahil natatakot akong masiraan ang kumpanya. Ngunit sa pribado, nakipagkasundo ka kay Smith, na magbibigay ng 3 profit points ng kumpanya. Para rin naman ito sa ikabubuti ng kumpanya. Napilitan lang ako ni Smith. Ayaw ko rin ng ganito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag nang maulit ito. Salamat, MS1. Uuwi na ako. Ang schedule ng proyekto ng kumpanya. At hindi pa ito naka-encrypt. Ate Wanwan, kanina, nasa malapit ako sa gusali ng kumpanya. Nakita ko may kumakalat na tao. Pakitingnan mo agad, kung may nawawala. Galing ito kay Lin Hao. Yung madilim na figure kanina, hindi kaya siya. Mahirap sabihin. Ang EFSC na ito, baka sinadya talagang iwan ito para mawala ang ating pag-iingat. Bukas, tingnan natin. Kung may kakaiba siyang ginagawa. Ngayon, pag-usapan natin. Ang pakikipagtulungan sa lokal na partner. Ang mga detalye ng koordinasyon. Kilala ko si Huang Rui mula sa partner, Ji Huang. Ako na ang bahala sa koordinasyon ngayon. Dahil sa magandang ipinapakita mo, nitong mga nakaraang araw. Payag na ako. Yes. Salamat, Ate Wanwan. Siguradong gagalingan ko ito ngayon. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Ito ang ginawa ni Lin Hao noong 1 linggo. Para sa lokal na partner na si Huang Rui. Ito. Baka naman nagkakamali lang. Kung talagang may balak siyang kumita sa under-the-table deal. Hindi ba sana hindi siya mahuhuli? Pinabantayan ko na siya ng AT department sa kanyang work process. Kung may problema man, siguradong may maiiwan na ebidensya. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Kung talagang hindi siya magbabago. Hindi pa huli ang lahat para aksyonan siya. Ate Wanwan, kanina, habang nakikipag-usap ako kay Huang Rui, gusto niyang mag-under-table deal. Pero huwag kang mag-alala, tinanggihan ko, dahil lang doon, nasigawan ako niya. Ate, nasa baba ako ng opisina, naghihintay sa'yo. May i-update lang ako sa'yo. Sige, nakuha ko na. Pupunta ako roon para tingnan. Hintayin mo ako dito sa bahay. Sasamahan kita. Delikado. Ate Wanwan. Ito si Huang Rui. Pinapirma sa akin ang kasunduan sa kickback. Hindi ako pumirma. At naka-record din. Huang Rui. Ang gusto ninyong gawin kong kickback. Sinabi ko na kay Bosso. Kaya kayo, huwag na kayong mag-isip ng ganyan. Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo ang nag-imbita ng kickback. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Ito ang galing sa AK department. Screenshot ng NIE. Kahapon, kumilos ng palihim si Lin Hao sa pantry at in-edit ang recording. Tinanggal ang parte kung saan siya mismo ang nag-imbita ng kickback.
Boss Wang, kung may hindi pagkakasunduan sa partnership, mas mabuting tapusin na lang natin. Lin Hao, tama ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa proyekto. Nagre-record ng palihim. Kumokopya ng mga dokumento ng proyekto. Nakikipagkita ng palihim kay Huang Rui. Bakit hindi ko napansin noon na magaling pala siyang magpanggap? Huwag kang malungkot, hindi pa huli ang lahat. Gusto mo bang tanggalin siya ngayon na? Hintay muna. Tiyak na may iba pa siyang mga dokumento ng proyekto. Gusto kong isuko niya ang lahat para tuluyan ng matapos ito. Ipinagbibili ni Lin Hao ang core data ng kumpanya. Mag-ingat ka. Wan. Kahapon, yung tungkol kay Haangro. Salamat at naniniwala ka sa akin. Sa susunod na linggo, yung pakikipagtulungan sa bagong partner. Gusto ko pa rin ako ang humawak. Sigurado ako, walang problema. Kahapon, nagkita kayo ni Hongru para ibenta ang core data ng kumpanya, di ba? Sa bid drive na ito, nandoon ang ating negotiation bottom line sa mga overseas partner. Tama ba? Kung nakapagkasunduan na kayo, bakit pa kailangang magpanggap? Sa harap ko kahapon, Ilat Ho. Talagang natural na magaling na artista ka. Hindi ganoon. Nag-uusap lang kami tungkol sa partnership, yung USB drive. Puro ordinaryong mga dokumento lang ang laman. Ganoon ba? Ito ang bank statement. Ipinapakita nito na kahapon, tumanggap ka ng 100,000 piso mula sa kanya, na may note na bayad sa materyales. Paano mo ito ipapaliwanag? Guyan. Lahat ng ito ay dahil pinilit mo ako. Sekretarya ka lang. Anong karapatan mo para makuha si Ate Wanwan? At ikaw, Suwan. Sumusunod ako sa'yo ng parang tanga, parang isang tanggang batang lalaki. Ano ba ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba maintindihan? Si Guyan pa ang napili mo, ako hindi mo pinansin. Gusto ko lang ng pera ngayon. Anong mali doon? Mali ang ipagpalit ang interes ng kumpanya para sa pera. Ngayon, ibigay mo lahat ng proyektong hawak mo. Dito, hindi kita i-report sa pulis. Kung hindi ko makukuha, hindi rin ninyo makukuha. Ang mga dokumentong ito, nakapag-backup na ako ng lahat. Kung tatanggalin ninyo ako, ipapadala ko ang mga dokumentong ito sa mga karibal ninyo. Huwag kang mag-alala. Inatasan ko na ang any department na sinusubaybayan na ang kanyang backup path. At saka, Suwan, kung gusto mong mabawi ang mga dokumento, pumunta ka bukas ng tanghali sa abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ikaw lang ang dapat pumunta. Kung hindi, buburahin ko lahat ng backup. Nagbabanta na siya ng mutual destruction sa atin. Boss Luo, natukoy na namin ang lokasyon ng backup server ni Lin Hao. Gusto nyo bang i-destroy na ngayon? huwag kang pumunta ng mag-isa. Napipilitan na si Lin Hao, tiyak na may masamang balak siya. Samahan kita. Magtatago ako sa madilim. Kapag may nangyari, agad akong tutulong. Pero, ayon kay Lin Hao, ako lang ang dapat pumunta. Paano kung malaman niyang kasama kita? Paano kung burahin niya talaga ang mga datos? Hindi natin pwedeng mawala ang core data ng kumpanya. Dalhin mo ito. Susundan kita base sa lokasyon mo. Mananatili ako sa ligtas na distansya, at inihanda ko na ang technical department. Kapag nakita ang backup device ni Lin Hao, agad itong ihaharang. Maasahan si Guyan. Kapag kasama ko siya, mas ligtas ako. Kaya mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ko ang sarili ko, at ipagtatanggol din kita. Nandito ka nga.
Walang kasama, di ba? Wala. Mag-isa lang ako. Nasaan ang mga dokumento? Ipadala mo muna sa akin ang backup. Pag-usapan natin ng maayos. Nandito ang mga dokumento. Hindi ganoon kadaling makuha ulit ito. Kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Ibigay mo sa akin ang posisyon ng Assistant Project Director sa kumpanya. At bigyan mo ako ng 1 milyong piso. Saka ko ibabalik sa iyo ang mga dokumento. Linhao. Huwag kang magpakalabis, Linhao. Ang posisyon sa kumpanya, hindi basta-basta maibibigay kanino man. At bukod pa, nasira mo ang interes ng kumpanya noon. Hindi na kita pwedeng bigyan ng pagkakataon. Kung hindi ka papayag, ipapadala ko ang mga dokumentong ito sa lahat ng kakumpetensya mo. Malulunggi ng malaki ang kumpanya mo. Wala na akong anumang mawawala sa akin. Nandito lang sa paligid si Guyan. Kung mapapatagal ko pa ng kaunti, makakahanap siya ng pagkakataon para kumilos. Linhao. Huwag kang padalos-dalos. Malaking halaga ang 1 milyon. Kailangan ko ng oras para mag-ipon. At saka, ang posisyon ng Assistant Project Director. Kailangan kong pag-usapan muna sa Board of Directors. Hindi kita mapapayagan agad. 3 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Sumang-ayon ka sa kondisyon ko o buburahin ko ang mga file. Sana si Guyan ay mahanap agad ang backup device. Sino yung nasa labas? Hindi kaya yung mga dala mo? Hindi. Hangin lang siguro yun. Napakalayo naman ng lugar na to. Paano may pupunta rito? Ito na siguro ang backup device. Nahanap na ang backup device. Mag-remote connection na kayo agad. At harangan ang lahat ng impormasyon. Huwag niyo bigyan ng pagkakataon si Linhao na magbura. Matagumpay na na-connect, hinaharangan na ang data. Niloko mo ako, hinaharangan na ng tech department ang data. May dala ka talagang tao. Linhao. Bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Guyan. Linhao. Huwag kang masyadong magmalabis. Na-block na ang data ngayon. Kahit magwala ka pa, wala ka pa ring mapapala. Bakit ba kayo laging sumisira sa mga plano ko? Ano ba talaga ang kulang ko kay Guyan? Linhao. Hindi yung hindi ka katapat ng sinuman. Masyado ka lang talagang sakim. Kung nagtrabaho ka lang ng maayos. Sa kakayahan mo, tiyak na magkakaroon ka ng lugar sa kumpanya, pero ang pinili mo ay ang madilim na daan. Linhao. Alam kong hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang sa isang saglit. May oras ka pang umurong. Pwede kitang patawarin sa mga nagawa mo noon. Basta magbagong buhay ka na lang sa susunod. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, maliit na bali lang yan. Gagaling yan sa loob ng 2 buwan. Kumusta na si Linhao? Sabi ng pulis, kusang inamin niya ang lahat. Maganda naman ang kanyang pakikitungo. Kaya, pinagsabihan lang siya. Pinapirma siya ng kasulatan. Tumawag siya sa akin kanina. Sabi niya, maghahanap na siya ng maayos na trabaho. Hindi na niya ulitin ang ganitong kalokohan. Mabuti na rin yan. Sana naman ngayon, tapat ang kanyang pagsisisi. Guyan. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Tang, mag-asawa tayo. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Pag gumaling na ako, magbakasyon tayo. Tayo lang 2, magdiwang tayo. CJ. Ako, matagal ko nang gustong pumunta sa dagat. Pwede tayong manood ng pagsikat ng araw. Ginoong Su, medyo risky ang project na ito. Pag-isipan muna natin ulit. Dahil yung nangyari kay Linhao dati, malaki ang naging lugi ng kumpanya. Mas mabuting mag-ingat tayo ngayon. Ginoong Chen. Alam ko, malaki talaga ang risk ng project na ito. Pero kung tayo ay maghahanda ng maayos sa simula, malaki rin ang sansa ng tagumpay. At kapag natanggap na natin ang project na ito, maaari nitong iangat ang performance ng kumpanya natin. Hindi tayo dapat umurong dahil lang sa isang pagkabigo. Ginoong Chen, nakapaghanda na kami ng risk assessment report. Nakipag-ugnayan na rin kami sa maaasahang partner. Handa silang mag-share sa risk kasama natin. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tingnan ang report namin.
May detailed data analysis doon. Kung ganun, pwedeng subukan nga ang project na ito. CJ. Ayos. Salamat sa'yo. Kung hindi, baka hindi pumayag si Ginoong Chen sa partnership. Ikaw ang nakapag-convince kay Ginoong Chen, tumulong lang ng kaunti. Nga pala, kailangan pang pag-usapan ang partnership. Kailan mo balak i-schedule? Sa susunod na linggo na lang. Sakto lang. Halos magaling na rin naman ang braso mo. Sabay tayo, harapin ang mahirap na trabahong ito. Anong nangyari? Ang lambing mo ngayon. Naiisip ko lang, masaya ako kapag kasama kita. Dati, palagi kong iniisip na ang karera ang pinakamahalaga. Pero ngayon napagtanto ko, masaya rin pala kapag may minamahal kang kasama mo. Masaya rin pala. 1-1, ganoon din ako. Gusto kong palagi kang kasama. At iingatan ka palagi. Sino ang tumawag? At palihim ka pa. Ah, wala lang. Ito kasi, may kaibigan ako dati na nakipag-ugnayan. Nagtanong lang kung kamusta na ako. Huwag mo nang isipin yon. Kain na tayo. Hindi ko inaasahan na nangyari ang tungkol kay Lin Hao. May lakas pa ng loob kang makipagtulungan sa akin, boss. So, Walang permanenteng kaaway. Permanenteng interes lang ang meron. Negosyante ako. Sa negosyo ang usapan. Ang proyektong ito ay magdudulot ng malaking benepisyo. Sa Shengshi Group, bakit ko hindi pagtutulungan? talagang ikaw nga, boss. So, sa murang edad mo, may ganyan ka ng tapang at pagpapatawad. Salamat sa papuri, Ye Huang. Pwede na ba nating pag-usapan ang proyekto? Siyempre. Jisoo. Ang mga tanong na inyong inilahad, lahat ay propesyonal. Mukhang alam na alam mo ang proyektong ito. Kapag may kasosyo kaming, tulad mo, kampante kami. Sobra naman ang papuri ninyo, Ye Huang. Ginawa lang namin ang ilang paunang paghahanda. Seryoso kami sa proyektong ito. Umaasa kaming makikipagtulungan ng maayos sa inyong kumpanya. Ngayong tapos na ang usapan sa proyekto. Jisoo, gusto mo bang samahan ako sa isang kainan sa malapit? Sakto, maaari kong samantalahin ito. Upang ialay ang isang baso kay Ginoong Su. Ginoong Huang, wag na lang po tayong uminom. Dahil, ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay sa sinseridad, hindi sa dami ng inuming kayang ubusin. Kung ganoon ang sinabi ni Ginoong Su, parang hindi niya ako binibigyan ng respeto. Ginoong Huang. Hindi po magaling uminom si Ginoong Su. Ako na lang po ang inom para sa kanya. Ano mang sasabihin mo, maaari mo ring sabihin sa akin. Sekretarya Go. Talagang ipinagtatanggol mo si Ginoong Su. Narinig ko na mag-asawa kayo. Talagang napakaswerte ninyong dalawa, para kayong pinagtagpo ng tadhana. Kung ganito na lang ang sitwasyon, hindi na kita pipilitin. Ngayon, talagang maraming salamat sa'yo. Pero, parang dati mo pa ba? Kilala mo ba si Huang Rui? Hindi, dati, isa lang akong maliit na delivery rider.
Nang makilala kita, saka lang ako unti-unting umangat hanggang sa ngayon. Hoy, Pasensya na, ako ang may kasalanan dati. Hindi ko dapat niloko ka, at nasira ko pa ang interes ng kumpanya. Ngayon, nakakuha na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ako bilang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Kahit hindi mataas ang sahod. Matatag naman ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pasensya na. Sana mapatawad mo ako. basta magpakabuti ka lang. Ang mga nangyari noon, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Naway, magtagumpay ka sa trabaho. Mukhang si Linhao ay tunay ngang nagbago na. Bilang nakatatanda sa kanya. Inaasam ko rin na sa hinaharap ay magpakabuti na siya. Tingnan mo, ang ganda ng pagsikat ng araw. Ang tagal na since last calm down. At nagustuhan ang tanawin sa labas. Kung gusto mo, pagkatapos ng trabaho, dadalhin kita. Kagabi, sino ba talaga yung tumawag sa'yo? May tinatago ka ba sakin? Kaibigan lang talaga. Nag-deliver kami ng pagkain noon, nag-aalala lang siya, sa sugat ko sa braso. Huwag ka nang mag-overthink. Biyaya ang pagkakataong magpahinga. Di ba pwedeng, i-enjoy lang natin ang kasalukuyan? Ganap. Wan. Ito ang bagong kasama ko sa trabaho. Mabait siya. Maayos na ang trabaho ko ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo noon. Mabuti naman, magtrabaho ka ng mabuti. Sino yon? Ang saya-saya mo. Si Linhao, sabi niya, maayos na ang trabaho niya ngayon. Ipinakilala pa niya sa akin ang bagong kasama niya. Mukhang, talagang nagsisisi na siya. Mabuti naman, sana maging matino na siya sa buhay. Esan, Matulog ka na, gabi na. Esan, ikaw rin, matulog ka na ng maaga. Tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol sa bagong kasama ni Linhao. Pinaghihinalaan kong itong tao ay katulad nung malapit sa kanya noon, yung nasa iligal na negosyo, magkamukha sila. At saka, bukas na ako pipirma ng kontrata. Tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon. Pasok. MS, Suo, Secretary Go. Ito ang aming pinagkasunduang liham ng intensyon para sa kontrata. Kung wala naman problema sa inyo, pirmahan na natin ngayon. Huang. Ang panahon ng pagbabalik ng pera sa probisyong ito, pwede bang mas mabilis ng kaunti? Ang aming kumpanya ay may iba pang proyektong kailangang ituloy. Kailangang mas mabilis ang pag-ikot ng pondo. Kung si MS, Suo ang nagsabi, syempre, walang problema. Ang maliit na problemang ito, tiyak naming malulutas. Sa totoo lang, kamakailan, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. May isang estrangherong lalaki ang nakipag-ugnayan sa akin at nagsabi na may hawak siya ng negatibong impormasyon tungkol sa inyong kumpanya. Pinapigilan niya ako na makipagtulungan sa iyo. Kung makipagtulungan tayo sa kanila,
Makakasama ito sa kumpanya natin. Ano? May ganito pala? Ano itsura nung lalaki? Kumuha ako ng litrato niya ng palihim. Tingnan mo, nakita niyo na ba siya? Yung lalaki sa litrato, siya pala yung nasa witsat ni Linhao, yung bagong kasamahan niya. Hindi ko akalain. Wala talagang pagbabago kay Linhao. Hindi lang niya tinakot si Ginoong Huang. Nagsinungaling pa siya sa akin na maayos ang trabaho niya. Grabe na talaga. Huwag kang magalit, alam na natin ang balak niya. Basta't handa tayo, okay lang. Pinahanap ko na sa kaibigan ko, ang background ng lalaki. Malapit na malaman ang resulta. Hoy, Linhao. Huwag ka nang magkunwari. Tinakot mo si Gi Huang. Pinigilan mo siyang makipagtulungan sa kumpanya namin. Akala mo hindi ko alam? Bakit mo nasabi yan? Wala akong ginawa, nagkaintindihan lang kaya tayo? Nagkaintindihan? Pinadala na sa akin ni Gi Huang ang litrato. Ang lalaking yon ay bagong kasamahan mo. Magdadahilan ka pa ba? Kung alam mo na palang lahat, hindi na ako magkukunwari. Gusto kitang pahirapan. Ang proyektong ito ng kumpanya nyo, kapag mabibigo, tingnan natin kung paano mo ay i-explain sa board. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Ili. Kahit anong gawin ni Linhao, hindi mapuputol ang partnership natin. At saka, pinalakas ko na ang seguridad ng kumpanya. Tiwasay ka lang, hindi ko hahayaang saktan ka niya. Suzong, parang baliw na si Linhao ngayon. Kung may gawin siyang malaking problema at maapektuhan ng proyekto, ano ang gagawin natin? Dapat ba nating isipin na itigil muna ang proyekto? alam kong nag-aalala kayong lahat. Pero napaka-importante ng proyektong ito. Hindi dapat tayo sumuko dahil lang kay Linhao. Handa na tayo, kumpleto ang preparasyon natin. Ang mga security personnel ay magpoprotekta sa mga taong may kinalaman sa proyekto. Ang Departamento ng Teknolohiya ay magpapalakas din ng proteksyon sa datos. Hindi natin hahayaang magkaroon siya ng pagkakataon. Mga board members, nakahanap na kami ng ebidensya na si Linhao ang nag-utos na takutin si Huang. Naipasa na ito sa pulisya. Mababantayan ng mabuti ng pulisya ang mga galaw ni Linhao. Kung may gagawin siyang labis, agad nakikilos ang pulisya. Hindi ko inakala na sina Suzong at Kalihim Go ay ganito katiyak. Kung gayon, sumasang-ayon kami na ituloy ang proyekto. Mabuti. Salamat sa'yo, ang mga board members ay pumayag na ituloy ang proyekto. Ikaw ang nakumbinsi sa mga board member. Tumulong lang ako ng kaunti. Na pala. Nagpa-reserve na ako ng hapunan. Tayo ay magdiwang. Eldeneth. Guyan. Salamat sa'yo na palaging nandito para sa akin at tumulong sa lahat ng problema ko. Dati, laging iniisip ko na ang trabaho ang pinakamahalaga. Ngayon ko lang na-realize na kapag kasama kita, saka kumpleto na ang lahat. Masaya rin akong nandito ako para sa'yo. Sa hinaharap anuman ang problema, magkasamang haharapin natin. Ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Ikaw ba ay may iba pang pagkatao? Wala. Ako ay walang tinatago sa'yo. Kanina lang, nag-usap lang kami ng kaibigan ko tungkol sa seguridad ng proyekto. Huwag kang mag-alala, kumain ka na.
Hello, Magandang araw, Ginang So. Nalaman namin na kamakailan. May koneksyon si Lin Hao sa isang ilegal na organisasyon. Maaaring may masamang balak sila laban sa inyo at sa inyong kumpanya. Pinalakas na namin ang iyong proteksyon. Huwag kayong lalabas ng mag-isa sa mga susunod na araw. CJ, salamat. Mag-iingat kami. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang masaktan. At pinatibay ko na ang seguridad sa paligid ng opisina at bahay. Kung may anumang mangyari, agad tayong makakatanggap ng abiso. Guyan. Ang swerte ko sa'yo. Guyan. Ano sa palagay mo? Bakit nagkaganito si Lin Hao? Magkasama kaming lumaki. Hindi naman siya ganyan dati. Nagbabago talaga ang tao. Siguro naging masyadong ganit. Marami siyang gustong makuha. Kaya napariwara ang landas niya. Kahit anong gawin niya, protektahan natin ang sarili at ang kumpanya. Ano nang nangyari? May problema ba? Sabi ng kaibigan ko, alam na ni Lin Hao kung saan tayo nakatira. Baka mamaya magkagulo siya rito. Ano nang gagawin natin? Tayo, magreklamo na kaya tayo sa pulis? Huwag kang mag-alala. Naipaalam ko na sa mga security guard. Nasa baba na sila. At saka, nakapagreklamo na ako sa pulis. Tiwala ka, nandito ako. Hindi kita hahayaang masaktan. Suwan. Guyan. Lumabas kayo. Bakit siya nagkaganito? Sinira ninyo ang lahat sa akin. Hindi rin kayo magiging maayos. Ano nang gagawin natin? Aakyat na siya. Huwag kang mag-alala. Nasa kwarto tayo. Hintayin natin ang pulis. Huwag kang matakot. Maaayos din ang lahat. Saan kayo nagtatago? Lumabas kayo. Iwasay ka lang. Matatapos na rin ito. Akala ninyo ligtas kayo dito? Wala na bang mangyayari? Ngayong araw na ito, pupukpukin ko ang ulo ninyong dalawa. Ate Wanwan. Sa wakas, tapos na. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Sana sa aral na ito, magbago na si Lin Hao. Hindi na tayo magkakaproblema pa. Mabubuhay na tayo ng maayos. Masakit ba? Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Naresolba na ang problema. Hindi na kailangang pumunta rito. Pasensya na po, hindi ko kayo naprotektahan. Guyan. Sino ka talaga? Ano ang ibig sabihin ng mga tauhan mo? Wanwan. Wala akong ibang itinago sa'yo. Sa totoo lang. Ako ang namamahala sa Kihang Capital. Ang Kihang Capital. Ang nangungunang kapitalista na dati ihinahabol ng kumpanya araw-araw para makipagtulungan. Araw-araw pala akong nilulutuan ng sabaw pang alis ng hangover. At tinutulungan mag-ayos ng mga dokumento. Wanwan, hindi ko sinasadayang lokohin ka. Noong unang beses kitang makita, nakita kong pagod na pagod ka, halos hindi ka na makatayo pero iniisip mo pa rin ang kumpanya. Kaya naisip kong manatili at tulungan ka. Natatakot akong isipin mong ginagamit ko ang kapital. Para ipilit sa'yo, kaya nagkunwari na lang akong ordinaryong aplikante. Pero dapat sinabi mo sa akin,
Hindi naman ako takot sa kapital. Pasensya na. Ito ang draft ng kolaborasyon ng Kihang at Shenshi. Pinabago ko ito ng 3 beses sa team ko. Walang idinagdag na kahit anong mahigpit na kondisyon. Kung ayaw mong makipagtulungan, kalimutan na lang natin ito. Mga probisyon. Lahat yan ay para mapababa ang panganib para sa Shenshi. Pwede nating pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pero kailangan pangako mo sa akin na sa susunod, kung may anumang mangyari, kailangan kong makipag-usap muna. At isa pa, sa susunod, huwag ka nang magpanggap na ordinaryong sekretarya. Ang lugaw na niluluto mo ay mas masarap kaysa sa niluluto ng ordinaryong sekretarya. Basta gusto mong uminom nito. Araw-araw kitang lulutuan. Boss Su, may masamang nangyari. Ninakaw ang mga bakal sa construction site. At bukod pa riyan, nag-text sa akin si Lin Hao kanina. Sabi niya nasa kanya ang mga bakal. Pinapapunta kanya ng mag-isa sa bodega sa labas ng lungsod para kunin yun. Ano? Hindi ba tinakip ng pulis si Lin Hao? Pinakawalan siya ng kanyang pamilya. At nagbabala pa kung magrereklamo kayo sa pulis. Guguluhin nila ang lahat ng bakal. Kapag tumigil ang trabaho sa site kahit isang araw, milyon-milyon ang mawawala at nagpadala na ako ng tao para magmanman sa paligid ng bodega. Wala silang nakitang tao. Nakatago lang siya sa dilim at nagmamatsyag. Nakuha ko na. Papuntahin ko ang seguridad para magtanod sa paligid ng bodega. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Sasamahan kita. Hindi pwede. Ako lang ang gusto ni Lin Hao. Kung sasama ka, siguradong sisirain niya ang mga bakal. Magdadala ako ng tracker. Sundan mo ako mula sa malayo. Kapag nakita ko na siya, saka tayo mag-iisip ng paraan. Suwan. Dumating ka rin. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang iyong mabuting sekretarya na si Guyan. Bakit wala? Dadalan ko pa ng mga kaibigan para sa'yo. Nasaan ang bakal? Ibalik mo sa akin ang bakal. Saka kita pakakawalan. Pakawalan? Pakawalan mo ako? Ha ha ha. Ang bakal. Narito ang bakal. Gusto mo siyang iligtas? Kung ganoon, makipaglaro ka muna sa akin. 1-1. Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Umalis. Kayong dalawa, walang aalis sa inyong dalawa ngayon. Guyan, hindi ba't ang galing-galing mo? Inagaw mo ang tao ko. Inagaw mo ang oportunidad ko. Bakit ngayon para kang asong? Nakatali sa akin? Lin Hao, kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Pwede kong hindi kunin ang bakal. Tatanggapin ko ang lahat ng pagkawala ng kumpanya. Pakawalan mo siya. Pakawalan siya? Ay, pwede ko naman pakawalan siya. Gamitin mo ang kutsilyong ito at tusukin mo sa puso niya. Kailangan ko lang makakita ng dugo. Kapag nakita ko na ang dugo, kalyusan ko agad ang tali niya. Palalayain ko ang isa sa inyong dalawa. 1-1. Huwag kang makinig sa kanya. Nababaliw na siya. Umalis ka na. May paraan ako. Umalis ka. Saan ka pupunta? Suwan, bibilang lang ako hanggang 3 kung hindi mo pupulutin ang kutsilyo. Pupunitin ko ang litid ng kanyang paa. Litid ng kamay. Isa-isa kong puputulin. Isa. 2. 1-1. Huwag mo akong intindihin. 3. Pinatulan mo ako? Huwag kayong lumapit. Punong-puno ng gasolina ang bodegang ito. Kapag sinindihan ko ito, 3 tayong mawawala. Lin Hao. May pagkakataon ka pa. Papayagan kong mag-invest sa iyo ang Kihang Capital. Magtayo ka ng sarili mong kumpanya. Hindi mo kailangang magpakamatay kasama namin.
Ayaw ko ng investment mo. Ang gusto ko lang ay hiwalayan mo si Suwan. Basta kayo ay maghiwalay. Hahayaan ko kayong umalis. Naalala mo pa ba noong bata tayo? Nabalian ka ng binti, ako ang kasama mo sa ospital. Nang nabigo ang negosyo mo, ako ang nagpahiram sa'yo ng pera. Ngayon, ganyan ka na. Para saan ba talaga? Linhaw, naaalala mo pa ba itong paper plane? Ito ang unang bagay na ibinigay mo sa akin. Maingat kong itatago ito. Suwan, hindi kita palalampasin. Sa buong buhay ko, hindi kita palalampasin. Wanwan. Ayos lang ako. Hindi ako nasugatan. Huwag kang mag-alala sa akin. Dugo pa rin ang noo mo. Talagang ayos lang. Paano naman hindi nasugatan? Dugo pa rin ang sugat mo. Kanina, nang pilitin niya akong saksakin ka. Muntik na akong mamatay sa takot. Alam kong hindi mo gagawin yon. Ang lambot ng puso ng aking Wanwan. Ayaw pang mag-apak ng langgam. Paano ka magsasaksak sa akin? Wanwan. Kapag nakalabas na ako sa ospital, magpakasal na tayo. Hindi yung tipong para lang masabi sa pamilya. Totoo ito. Gusto kitang samahan habang buhay. Noon, nagpanggap akong ordinaryong sekretarya. Dahil natatakot akong baka hindi mo tanggapin. Ngayon, sinabi ko na sa iyo ang lahat. Gusto kong maging tayo ng hayagan. Tutulungan kitang pamahalaan ng kumpanya. Araw-araw kitang lulutuan ng lugaw. CJ, pero, yung pagkuha natin ng marriage license ngayon, dapat piliin nating mabuti ang araw. Ikaw ang bahala. Kahit anong araw ang piliin mo, ayos lang sa akin. Wanwan. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, sana igabayan mo ako. Siyempre naman, hindi ako magdadamot. Naalala ko noong una, nang iligtas mo ako sa tabi ng kalsada. Naalala ko yung pagpapanggap mong sekretarya, ang kaba mo. Naalala ko sa bodega, nang harangan mo ako. Palang-pala ang kaligayahan, ay hindi talaga pinaplano. Bigla na lang may makilala ka, na handang itago ang tunay niyang pagkatao para sa'yo. Handang harangan ang anumang panganib para sa'yo. At handang samahan ka sa buong buhay mo. Isang simpleng buhay. Wanwan. Ayokong nakikita kitang napapagod. Ibigay mo na sa akin ang kumpanya. Ako ang bahala. Nandito ako para sa'yo. Esan, Guyan, ang swerte ko at nandito ka.